Kabanata 1851. Bakit hindi niya napigilan ang panggulo? Okay. Walang oras na sayangin. Pagtatapos ni Maxim sabay wave ng kamay. Dapat umalis ka na kaagad papuntang Herla City. Isama mo si Cicero. Tutal, ina po siya ni Emperor Martin. Pagkatapos ninyong dalawa makapasok sa Royal Tomb, matutulungan ka niya. Okay. Tumango si Tyr. Nasaan na ang lalaking iyon? Nakatira siya sa Regulus Family Manor sa Imperial City, sagot ni Maxim. Hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking iyon, kaya kailangan mo siyang puntahan. Humikab si Maxim habang sinasabi ito. Mukha siyang mahina na parang kailangan niya ng mahimbing na tulog. Hindi na kami maaaring makialam ni Dragon Squad sa misyon sa Royal Tomb sa oras na ito, kaya kailangan mong kumilos ayon sa gusto mo. Dapat kang mag-ingat. Dahil mayroong isang alamat tungkol sa elixir ng buhay na umiikot tungkol sa Royal Tomb, malaking bilang ng mga demigod ang maaakit dito, dahil lahat sila ay humahabol sa elixir. Bukod pa rito, dahil naglabas si Spartacus ng isa pang slash para iligtas ka, ibig sabihin hindi na niya kayang pigilan pa ang mga matandang halimaw na iyon. Tumayo si Tyr at sumaludo kay Maxim. Hindi kita pababayaan, Senior Belisarius, deklara niya. Tumalikod si Tyr at naglakad palabas ng Red Tower matapos ibigay sa kanya ni Maxim ang lahat ng mga tagubilin. Hinihintay ni Jim si Tyr sa labas. Napuno ng emosyon ang magkakaibigan habang nakatingin sa isa't isa at nagbubulungan. Tara lakad tayo, sabi ni Tyr, tinulak ang wheelchair ni Jim sa labas ng Red Tower. Kamusta ang pag-aaral mo? Tanong ni Tyr. Itinuro sa akin ng guro ang lahat ng maipapasa niya sa akin, nakangiting tugon ni Jim. Gayunpaman, ang pagmaster ng mga kasanayang ito ay nangangailangan ng oras. Kakailanganin ko ng mas maraming oras para ma-absorb ito. Marahil ay magagawa ko iyon sa loob ng 3 hanggang 5 taon, ngunit may posibilidad na maging 3 hanggang 5 dekada. I see. How are things going with Olympias? Tanong ni Tyr habang hinihimas ang ilong gamit ang kamay. Ano na ang status ng relasyon nyo? Ayos lang kami. Inaalagaan niya ang buong pamilyang White sa tulong ni Lolo, paliwanag niya. Malapit na akong makipagkita sa kanya. Hehe. Tiyak na mahirap para sa inyong dalawa. Tinulak ni Tyr si Jim pasulong hanggang sa makarating sila sa gilid ng bangin. Sa tingin mo kailan natin mapipigilan ang lahat ng ito? Ang panlabas na kapaligiran ay hindi tumutukoy sa mga pagkakataon na gusto mong huminto o hindi, Jim cracked sa isang pil ng pagtawa. It's primarily your decision. You have attained the status of demigod. Who is there I stop you if you want to? Ganun ba? Walang magawa si Tyr. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip pagkatapos noon. Si Tyr ay umalis ng mag-isa sa manyebe na bundok kinaumagahan at naglakbay patungong Imperial City. Una, pinuntahan niya ang kanyang lolo, si Dalton, at tiyuhin pagkarating niya. Sumugod siya sa pamilya Regulus para hanapin si Garfield. Si Garfield ay nasugatan sa kanilang nakaraang paglalakbay, ngunit ito ay walang halaga kumpara sa mga pinsala ni Tyr. Bilang karagdagan, siya ay isang transformation powerhouse, at isang puwersa na dapat isaalang-alang. Naturally, gumaling ang kanyang mga sugat sa loob ng ilang araw. Pagdating ni Tyr sa manor ng pamilya Regulus, narinig niyang may nagmumula sa hardin habang pinapapasok siya ng mga katulong. Si Red Phoenix, hawak ang letigo sa kanang kamay. Patuloy niyang hinahampas ang isang maitim na lalaki sa harap niya gamit ang kanyang letigo. Si Garfield ang lalaking pinag-uusapan. Medyo natulala si Tyr nang makita ng ganoong eksena. Si Celia, na kilala rin bilang Red Phoenix, ay mukhang katulad ng dati. Nakasuot siya ng itim na leather jacket at leather na pantalon. Kumpleto sa kanyang kabayanihan ang kanyang maikling buhok. Mukhang galit na galit siya noon. Gamit ang letigo na iyon sa kanyang kamay, paulit-ulit niyang hinampas ang isang tao sa hardin. Mapapaiyak ang lalaking iyon nang damapo ang letigo nito sa katawan niya. Ate Celia, tumigil ka na. You are going to kill me at this time. Umalis si Garfield sa harapan habang hinahabol siya ni Red Phoenix mula sa likod. Sa unang tingin, mukhang naglalandian ang dalawa, pero sa totoo lang hindi. Ang hitsura ni Red Phoenix ay parang lalamunan niya ng buhay si Garfield sa puntong ito. Walang awa sa mga atake ng kanyang letigo. Sinalubong ni Celia si Garfield sa isang high-intensity chase. Maya-maya, pawis na siya.
Baka sa kanyang takot na ekspresyon na natatakot siya sa matigas na babaeng ito. How dare you hit on me? Hindi Celia Regulus ang pangalan ko kung hindi kita papatayin ngayon. Patuloy ang paghampas ni Celia kay Garfield. Ang likod ni Garfield ay nahampa bilang isang resulta. Sumabog ang kanyang damit na nagpapakita ng madugong marka ng letigo. Hindi napigilan ni Tyr na mapabuntong hininga sa gulat nang makita ang tagpong ito. Siya ay may magaspang na ideya kung ano ang nangyari sa puntong ito. Si Garfield ay nananatili sa Regulus family manor noong panahong nakoma si Tyr. Nang makilala niya ang kamangha-manghang Red Phoenix, nagkaroon siya ng parehong masasamang intensyon para kay Celia gaya noong huling beses na nakasama niya ang angkan ng Fukuda. Pinagpapantasyahan ba niya ang pagsakop kay Celia? Malakas na tinampal ni Tyr ang kanyang noo, na kumbinsido na si Garfield ay isang hindi mapagkakatiwalaang tao. Naalala niya ang pagsumpa ng huli na si Sokora ang nag-iisang true love niya noong huling pananatili niya sa angkan ng Fukuda. Akala niya ay heartbroken pa rin si Garfield sa tahasang pagtanggi ni Sokora. Naniniwala pa nga si Tyr noon na hinding-hindi naliligawan ng lalaking ito ang ibang babae dahil naranasan niya ang matinding heartbreak. Hindi niya inaasahan na lahat sila ay ginawa niya. Ilang sandali pagkabalik niya, mabilis siyang nagkaroon ng crush sa ibang babae. Ano ang isang hindi mapagkakatiwalaang basura? Napabuntong hininga na sabi ni Tyr na walang imak. Nakita ni Garfield si Tyr na lumabas sa hardin sa oras na ito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang siya ay mabilis na humarap kay Tyr. Tyr, sa wakas nandito ka na, nagmamadaling sabi niya. Kailan ka pa nagising? Please help me stop her. Nasisiraan na itong babaeng iyo. Sumugod si Celia na may letigo sa kamay. Ilang saglit, natigilan siya nang makita si Tyr, ngunit hindi nagtagal ay binawa siya ng mga alaala sa ginawa sa kanya ni Garfield. Tyr, kailan ka dumating? Tanong niya nang walang pag-aalinlangan. Papatayin ko ang astig na ito. Umalis ka sa dinadaanan ko. Ngumiti si Tyr at masunaring lumipat sa gilid. Dude, wala kang loyalty sa ating kapatiran. Sigaw ni Garfield at walang tigil na umiyak. Umupo si Tyr sa pavilion habang patuloy na tumatakbo ang dalawa at naghahabulan sa garden. Ang fruit tea at merienda ay dinala sa kanya ng isang utusan. Habang humihigop siya ng kanyang tsaa at kumadyot sa kanyang mga merienda, pinapanood niya si Garfield na brutal na inabuso ni Celia sa katuwaan. Makalipas ang 10 minuto, hindi na nakayanan ni Garfield ang isang panig na pang-aabuso na natatanggap niya, kaya na-activate niya ang kanyang transformation powers at side humakbang sa bawat pag-atake ni Celia. Dahil transcendent warrior lang si Celia, hindi siya posibleng maging katapat ni Garfield. Ang komedya na ito sa huli ay walang saysay. Kinamusta ni Celia si Tyr matapos sumuko sa kanyang paghabol bago bumalik sa kanyang silid para mag-shower. Pagkatapos noon, lumabas siya para maging host kay Tyr. Samantala, si Garfield ay lumitaw na nanlulumo at gulanit. Paanong hindi ka tumitigil sa mga ginagawa mo kahit saan ka magpunta? Pasiga na tanong ni Tyr. Kabanata 1852. Pag-alis sa Hurla City. Saway ni Tyr kay Garfield with a dark expression. Dahil sa ginawa ni Garfield, hindi siya makapagsalita, kung tutuusin. Lagi akong tinatanggihan ng gusto ko. Walang magawa si Garfield. Tyr, believe me when I say my feelings for Miss Regulus are very sincere. I believe I have fell in love with this beautiful girl since the first time I saw her. I won't be able to leave her side for the rest of buhay ko. Ano na naman ang pinagsasabi? Galit na galit si Tyr nang marinig ang sinasabi ni Garfield. Biglang naisipan niyang sipin siya hanggang mamatay. Gayan din ang sinabi mo noong andoon tayo sa Fukuda Manor. Last time, sincere din naman ako. I didn't lie to you, Tyr. It's just that the god of fate always makes a pagnanasa out of me. Bahala ka sa gusto mo. Tinitigan ni Tyr si Garfield ng masamang tingin. Hindi niya ito kinausap dahil natatakot siya na baka mapatay niya ito. Hindi komportable na napaungol si Garfield nang hawakan niya ang mga marka ng letigo sa kanyang katawan gamit ang kanyang kamay. Binubugbog lang niya ako at pinapagalitan dahil may nararamdaman siya para sa akin, he murmured. I think there is a good chance between the two of us. Hindi nakaimik si Tyr. Bumalik si Garfield sa kanyang kwarto para magpahangin pagkatapos noon.
Nanatili si Tyr sa pavilion habang hinihintay ang pagdating ni Celia. Kinuha ni Tyr ang kanyang phone at ipinagpatuloy ang paglalaro ng Sokoban dahil sa kanyang pagkabagot. Ang kanyang interes sa paglalaro ng iba't ibang mga mobile na laro na nangangailangan ng mataas na kakayahan sa intelektual ay hindi kailanman nagbago, anuman ang kanyang cultivation realm, kung gaano kalakas ang kanyang lakas, o kung gaano kahusay ang kanyang martial arts skills. Palagi niyang inilalabas ang kanyang telepono para maglaro tuwing may oras siyang mag-aliw. Nagkaroon ng nakatuong kumpanya ng larong intelektual sa Ray na tumulong kay Tyr sa pagbuo ng ilang bagong larong may mataas na intelektual. Nag-eksperimento si Tyr sa Sokoban, mga laro ng maze, at iba't ibang uri ng napakahirap na Sudoku. Makukumpleto niya ang lahat ng antas sa pinakamaikling panahon. Naalis na ni Tyr ang isang palaisipang laro ng may bangungot na kahirapan nang dumating si Celia pagkatapos maligo at magpalit ng malinis na damit. Ibinaba niya ang phone niya at binati si Celia. "I was summoned by Dragon Squad Senior Belisarius. He requested you to escort me to Hurla City and help me with my mission to enter the Royal Tomb," paliwanag niya. "Yip. The squad has already arranged everything for you," sagot ni Celia sabay tango. "We now have the official consent to enter the Royal Tomb. Well, umalis ka ng maaga bukas ng umaga para sa Hurla City. Sa totoo lang hindi ko akalain na aabot ka hanggang dito. Noong una kitang nakilala, nagsimula ka lang sa iyong bagong trabaho bilang ang gate master ng 6 na pintuan. Haha! Ang bilis talaga ng panahon." Natawa si Tyr nang maalala ang kanyang paglalakbay, na pagtanto na parang nagkaroon siya ng isang napakakapanapanabot na panaginip. Nagsimula ang panaginip na ito habang siya ay naninirahan sa pagkatapon sa Con City noong panahong iyon. Pagkatapos ay natisod niya si Notes, ang Haring Pulubi. Mula nang pumasok si Notes sa sinaunang martial arts world, wala nang balita tungkol sa kanya. Samantala, si Tyr ay bumangon upang maging pinakamalakas na demigod sa sinaunang martial arts world, ngunit hindi niya narinig mula sa kanyang amo sa mahabang panahon. Sa nakalipas na 2 taon, wala siyang ideya kung nasaan ang Haring Pulubi. Dahil aktibo pa ang Haring Pulubi sa sinaunang martial arts world, malamang marami na siyang narinig tungkol kay Tyr. Nang malaman ng master na nalampasan siya ng kanyang apprentice sa husay, dapat nagama ng loob at matuwa si Notes. Naging seryoso ang tono ni Celia pagkatapos ng maikling chit-chat. "Tyr, napakahalaga ng iyong misyon na pumasok sa Royal Tomb. Ang iyong layunin ay makuha ang Soul Eater Grimoire. Gayunpaman, ang salita na ang maharlikang libingan ay naglalaman ng elixir ng buhay ay kumalat na parang apoy sa buong sinaunang martial arts world. Sa ngayon, dapat alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng elixir of life na iyon para sa isang demigod. It means a chance to rejuvenate and be reborn," sagot ni Tyr sabay tango. "Kaya nga ang misyon mo sa Royal Tomb ay walang alinlangan na magdudulot ng malaking kaguluhan sa komunidad," sabi ni Celia habang huminga ng malalim. Kasabay nito, dapat mayroong isang patay na matandang halimaw na handang lumabas mula sa mga anino, na lahat ay nakatutok sa elixir ng buhay. Sa lahat ng oras na ito ay binabantayan ni Senior Spartacus ang sinaunang martial arts world, paliwanag ni Tyr. Naglakas loob pa ba ang mga halimaw na iyon na umalis sa kanilang pinagtataguan at kumilos ng walang prinsipyo? Naisip ni Tyr ang napakalaking mga laslas ng Spartacus sa Sacred Mountain. Pinigilan ng Grand Priest ng Kamikikushi na ipahayag ang kanyang galit. Hinangaan ni Tyr si Spartacus mula sa kaibuturan ng kanyang puso hanggang ngayon. Walang kahit isang demigod sa mundong ito ang makakapantay sa kapangyarihan ni Spartacus. Maging ang mga maalamat na Diyos ay napakarami lamang ang magagawa. Tulad ng alam mo, 3 laslas lang ang magagawa ni Senior Spartacus sa buong buhay niya, mataimtim na sabi ni Celia. Nang sugpuin niya ang mga demigod na iyon, pinakawalan niya ang unang laslas. 2 laslas ang natitira pagkatapos noon. Ang mga matandang halimaw na iyon ay natakot sa kanya dahil dito. Naglabas siya ng pangalawang laslas para tulungan ka dati. Ang kanyang buhay ay darating sa isang dulo nang ilabas niya ang huling slash. Sa makatuwid, ang mga demigod na ito ay nagsusugal. Pinagpapalagay nila na hindi maglalakas loob si Senior Spartacus na ilabas ang kanyang huling slash. Ang deterrent effect ng Senior Spartacus sa kanila ay hindi na kasing lakas noon. Sumama ang pakiramdam ni Tyr matapos marinig ang balita.
Kahanga-hanga ang dominanteng slash ni Spartacus, ngunit ang pagpapalabas ng pag-ataking iyon ay katumbas ng pananakit niya sa sarili. Maraming pabor ang utang ni Tyr sa Dragon Squad ngayon. Mataimtim siyang tumango. Mag-iingat ako. Dahil nandito ka sa Imperial City, tinawagan ko sina Ins at Celio para tumambay ngayong gabi, sabi ni Celia habang tumatayo. Inom muna tayo bago tayo umalis bukas ng madaling araw papuntang Hurla City. Mukhang maganda. Sinamantala ni Tyr ang kanyang pagbisita sa Imperial City para makipagkita sa mga dating kaibigan tulad ni Celio at Ins. Binata pa si Tyr sa kabila ng pagiging demigod. Noong gabing iyon, naging masaya ang grupo sa pinakamahusay na club ng Imperial City hanggang hating gabi. Bumalik lang sila sa manor ng pamilya Regulus sa madaling araw para magpahinga. Sina Celia at Tyr, kasama si Garfield, ay sumugod sa Hurla City kinabukasan. Nag-walkout ang tatlo sa airport ng Hurla City noong tanghali. Ang mga miyembro ng Six Doors na nakatalaga sa Hurla City ay nagmaneho na doon para salubungin sila. Ang gawain ni Tyr ay pumasok sa Royal Tomb at makuha ang Soul Eater Grimoire mula sa loob. Wala sa mga ahente ng Dragon Squad ang sasali sa kanya. Ipinagkatiwala ng squad ang mga bagay na ito sa Six Doors sa ilalim nila. Dahil ang Six Doors ay may malaking madre ng mga ahente at ang pagpasok sa Royal Tomb ay may napakalakas na impluensya sa mga mortal na lungsod, ito ay lalong mahalaga para sa Six Doors na panatilihing maayos ang mga bagay. Limitado ang papel ng mga opisyal sa kaganapan dahil nandoon lang sila para mapanatili ang kaayusan sa lipunan. Kahit na ang mga ahente ng Dragon Squad ay lumapit upang harapin ang sitwasyon, hindi ito magiging epektibo dahil ang mga makakasama sa Royal Tomb ay pawang mga demigod mula sa sinaunang martial arts world. Sa madaling salita, ang kakayahan ni Tyr na makuha ang Soul Eater Grimoire mula sa Royal Tomb ay ganap na nakasalalay sa kanyang mga kakayahan at swerte. Sabay-sabay, walang nakakaalam kung ilang demigod ang iguguhit para makapasok sa Royal Tomb. Maaaring ito ay isang solong demigod o isang grupo nila. Kabanata 1853. Muling nagsama, Chasing Wind. Sa pagbubukas ng Royal Tomb ni Emperor Martin, ang paglitaw ng elixir ng buhay, at ang paghina ng kapangyarihan ng Spartacus, ang sinaunang martial arts world, na tahimik sa loob ng higit sa kalahating siglo, ay walang alinlangan na itaboy ng isa pang malaking alon. Nakatagpo si Tyr ng isang matandang kaibigan, si Chasing Wind, nang dumating siya sa sangay ng Six Doors sa Hurla City. Si Tyr ay nakaharap noon ng pagsalungat mula sa maraming matataas na opisyal sa departamento nang siya ay naging gate master ng 6 na pintuan sa Hilaga. Gayunpaman, ang Chasing Wind ay palaging nasa panig ni Tyr. Ang dahilan nito ay dahil sa tuwid na karakter ni Chasing Wind. Kinamumuhian niya ang pagiging nauugnay sa mga tiwaling senior executive noong panahong iyon. Higit pa rito, siya ang matalik na kaibigan ng Holy Tiger, ang ex-Northern Gate Master. Ang banal na tigre, kalaunan ay naging rogue para sa 1 toneladang ginto na inaalok sa kanya. Dahil doon, nagkaroon ng peklat sa pag-iisip si Chasing Wind. Kalaunan ay naglakbay si Tyr upang hulihin ang Holy Tiger. Pagkatapos ay nabunyag na ang Holy Tiger ay nagsisisi sa pananakit ng Chasing Wind. Pagkatapos noon, si Chasing Wind ang naging right-hand man ni Tyr. Sinundan niya si Tyr sa Hilaga, tinulungan siya sa iba't ibang gawain, kaya nakinabang ng husto mula sa karanasan. Nang bumaba ang War Emperor bilang Lord of Six Doors, pinangalanan niya ang Chasing Wind bilang susunod na Northern Gate Master. Kasunod nito, ang maharlikang libingan ay bubuksan sa lalong madaling panahon. Walang alinlangan na magdudulot ito ng napakalaking bagyo sa mundo ng martial arts. Dahil dito, ang mga nerbiyos ng mga ahente ng Six Door ay naputol. Dahil sa kakulangan ng lakas tao sa Hurla City, inilipat ni Celia ang Chasing Wind mula sa Hilaga at inilagay siya sa pamamahala sa pagpapanatili ng kaayusan. Tyr. Tuwang-tuwa si Chasing Wind nang makita si Tyr. Mabilis siyang lumapit kay Tyr kasama ang isang grupo ng kanyang mga kampan at niyakap ito ng mahigpit. Kuya! Tuwang-tuwa si Tyr nang makita niya si Chasing Wind. Ano man ang kaso, siya ang kanyang kaibigan na dumaan sa paghihirap at bumalik sa kanya sa Hilaga. Nagbago na ang kalagayan ni Tyr, ngunit nanatili ang kanilang pagkakapatiran. Bukod sa Chasing Wind, marami rin sa mga subordinate sa Hilaga na dala niya ay nakasanayan din niyang magtrabaho kay Tyr.
Kaya naman, nakita ni Tyr ang maraming dati niyang kaibigan sa paglalakbay na ito. Si Chae Seung-win at ang iba pang mga ahente ay nagayos ng isang piging sa sangay ng Six Doors ng gabing iyon upang aliwin si Tyr. Uminom ng maraming alak ang magkapatid mula gabi hanggang madaling araw. Kuya Tyr, hayaan mo akong i-toast ka ulit. May hawak na bote ng booze si Chae Seung-win, at ininom niya lahat iyon ng walang pag-aalinlangan. Tyr, itinaas ka na ngayon sa katayuan ng isang demigod ng Celestial Empire. Sa iyong kasalukuyang kakilakilabot na reputasyon na nagbigay sa iyo ng awtoridad sa komunidad, isang malaking karangalan para sa mga kapatid na nagsilbi sa iyo noon. Hahaha. Anong pinagsasabi mo? Tumawa ng malakas si Tyr. Bakit mo ako banibiro ng ganito? Bilang parusa, kailangan mong uminom ng isa pang bote ng alak. Haha. Okay. Binuksan ni Chae Seung-win ang isa pang bote ng alak at ininom lahat iyon ng walang pag-aalinlangan. Ang mga taong ito ay umiinom ng alak na parang tubig. Hindi gumamit ng vitality energy si Tyr para alisin ang alak sa kanyang sistema. Nasasayangan siya matapos siyang pilitin ng mga lalaking ito na uminom ng maraming alak. Bandang 2:00 ng madaling araw natapos ang inuman. Bumalik si Tyr sa hotel na inayos ng Six Doors para makapagpahinga siya magdamag. Sinundan na ni Garfield si Tyr sa simula, kaya natural na nakainom siya ng maraming alak ngayon. Pagbalik nila sa hotel, pareho silang lasing. Pagdating niya, natuklasan ni Garfield ang isang malaking stack ng mga card na nakakalat sa lupa sa harap ng pasukan ng hotel. Nagningning ang mga mata niya nang makita ang mga card na ito. Agad siyang yumuko at kinuha ang isang card sa lupa. Pinag-aralan niya ang mapang akit na dilag na nakasuot ng manipis na damit na nakaprint sa card. Mabilis na kinuha ni Garfield ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa, handa nang i-dial ang numero sa card. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hinawakan agad ni Tyr ang palso ni Garfield na halatang walang imak. Humajejek si Garfield at sumagot, "You see, it's a long night and a man needs to have some fun." Tyr, just look at how lovely the girl on the card is. Why don't I call one for you too? Umayos ka. Sinipa ni Tyr si Garfield sa puweten habang sinisisigawan, muntik na tayong umabot sa ninuno mo. Grabe, pero nakikisali ka pa rin sa ganoong uri ng aktibidad. Hindi ka ba maaaring magpakita ng paggalang sa iyong ninuno? Lahat kayo maghuhukay sa puntod ng ninuno ko, malamig na sabi ni Garfield habang nakatingin kay Tyr. I've done my part by going along your plans and keeping quiet the whole time, di ba? In fact, nakagawa na ng higit pa sa nararapat para magtagumpay ka, ano ang masama kung magsaya ako, ha? Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Garfield ang kanyang kamay at gumawa ng magandang posture sa pagsasayaw. Gayunpaman, nang kukunin na sana niya ang telepono at tatawag, isang biglaang tunog ng latigo na tumama sa lupa ay narinig sa likuran niya. Mabangis na kumikibot si Garfield sa buong katawan habang pinakikinggan ang ingay na ito. Nabitawan pa niya ang card na hawak niya sa kamay. Lumapit si Celia mula sa kabilang direksyon na may latigo sa kamay. She scolded, "You sure are a piece of work, di ba? Saan ka man magpunta, palagi mong nararamdaman ang pangangailangang sumuko sa iyong pangunahing mga hangarin." Walang imik si Celia habang nakatitig kay Garfield. Baka sa mga mata niya ang paghamak at pagkadismaya kay Garfield. Nagmamadaling nilagay ni Garfield ang kamay sa bulsa nang makitang papalapit si Celia. Ate Celia, mali ang pagkakaintindi mo sa akin, nakangiting paliwanag niya. Eto talaga ang nangyari. Bueno, nakainom si Tyr ng malaking halaga ng alak at hindi na mapalagay ang lahat. Ginagawa ko ito para sa kanya, alam mo na hinahanap ko ang binibini sa card na ito para lumapit at magbigay sa kanya ng masahe para matulungan siyang makapagpahinga. Nang marinig ito ni Tyr sa gilid, dumilim ang ekspresyon niya. Hinampis niya si Garfield sa lupa gamit ang isang malakas na sipa. Hinimas ni Garfield ang kanyang puwitan habang siya ay bumangon mula sa lupa. He murmured, "You know what, Tyr? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ginagawa ko ito para sa iyong sariling kapakanan. Bakit mo ako binubugbog sa halip?" Ang kakayahan ni Garfield na ilihis ang sisihin sa ibang tao ay katangi-tangi. Si Tyr ay hindi interesado sa pag-aaksaya ng kanyang oras sa kanya. Bakit ka nandito? Hindi ba sa hostel ka ng departamento sa halip na sa hotel?
Tanong niya kay Celia. Sa puntong ito, mukhang seryoso si Celia. Tyr and Cicero, you two need to sober up as soon as you can. Kailangan na nating pumunta sa Royal Tomb ngayon. Tayo na ba? Parehong nagulat sina Tyr at Garfield nang marinig nila ang sinabi ni Celia. Ayon sa kanilang plano, hindi papasok sina Tyr at Garfield sa Royal Tomb hanggang bukas ng hapon. Bakit parang nagmamadali sila bigla? Ang pagbubukas ng Royal Tomb ay nakakaakit ng labis na atensyon, paliwanag ni Celia nang mapansin niya ang mga naguguluhang ekspresyon ni Tyr at Garfield. Maraming tao ang nakatutok sa libingan ng hari, sa mortal na lungsod man o sa sinaunang martial arts world. Kung susundin natin ang orihinal na plano, maaaring mawala ng kontrol ang sitwasyon. Kaya para sa ating kaligtasan, dapat tayong umalis ng mas madali para sa Royal Tomb. Kabanata 1854. Iniwan ng mga demigod ang kanilang pag-iisa-isa. Saglit na nag-iisip si Tyr. Hindi niya maiwasang mapangiti. Lahat kayo ay nag-aalala na mas maraming demigods ang lilito at makialam sa Royal Tomb. Kaya naman sinasadya ninyong lahat ang gumawa ng smokescreen. Bahagyang tumango si Celia, alam na niyang wala siyang maitatago kay Tyr. Natutuwa akong nakikita mo kung ano ang nakukuha ko, sabi niya. Kung maaari nating tuklasin ang Royal Tomb ngayong gabi, marahil 1 o 2 demigod lang ang maagang maaabisuhan. 10 o 20 demigod ang maaaring magpakita kung tutuklasan natin ito bukas. Parehong nagulat sina Tyr at Garfield nang marinig nila ito. Ang Celestial Empire ay talagang napakaraming demigods. Hindi ko alam kung gaano karaming mga demigod ang nandito sa ating bansa, ngunit sigurado ako na ang bawat demigod na higit sa 100 taong gulang ay lubhang nangangailangan ng elixir ng buhay na iyon, sabi ni Celia pagkatapos ng maikling paghinto. Dapat mong malaman ang kahalagahan ng elixir na ito. Bukod dito, mahigit sa 60 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang anumang demigod sa publiko. Sa madaling salita, maaaring mayroon lamang isang demigod na wala pang 100. Tyr, maaaring ikaw ay the only one. Kung mas malaki ang kakayahan ng isang tao, mas malaki ang responsibilidad ng isang tao, at mas malaki ang pressure ng isa, matalino kang tao, kaya naiintindihan mo ang sinasabi ko. Paulit-ulit na inulit sa akin ni Senior Belisarius at ng lolo mo ang mga katagang ito, kibit balikat na sabi ni Tyr. Hindi mo na kailangang magsabi ng iba. Parehong tinawag ni Tyr at Garfield ang kanilang sigla na nagsimulang umikot ng mabangis sa kanilang mga katawan. Hindi nagtagal, pinaalis nila ang lahat ng bakas ng alkohol sa kanilang mga sistema. Ang duo ay lumilitaw na mas mabuting espiritu nang walang impluwensya ng alak. Isang militar na sasakyan ang nakarating sa foyer ng hotel sa oras na ito. Sumakay ang 3 sa sasakyan at nagmaneho ng mabilis hanggang sa makakaya nila patungo sa libingan ng hari. Dumating ang sasakyan sa labas ng isang mataas na gate ng lungsod makalipas ang halos kalahating oras. Isang malaking museo ng mga sinaunang guho ang matatagpuan sa loob ng tarangkahan ng lungsod. Naglalaman ito ng malaking bilang ng Colon Cavalry na nahukay sa labas ng libingan ng hari. Sa pinakaloob na bahagi ng museo na ito ay isa sa 9 na pintuan na patungo sa libingan ng hari. Pagkababa ng grupo sa sasakyan ay pumasok agad sila sa pinakaloob na bahagi ng museum na may dalang green card. Mayroong napakasinaunang mekanismo sa loob ng roon. Kinuha ni Tyr ang Regent Jade at inilagay ito sa mekanismo habang ang grupo ay nagkukumpulan sa paligid nito. Ipatak mo ang iyong dugo sa dingding at alamin ang lokasyon ng tarangkahan ng buhay sa gitna ng 9 na tarangkahan. Nagbigay ng utos si Tyr. Mabilis na natanggal si Garfield sa dati niyang mapang uyam na katauhan. Naglabas siya ng punyal at tinaga ang sugat sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay pinatulo niya ang isang patak ng kanyang asensya ng dugo, na eksklusibong pag-aari ng inapo ni Emperor Martin, sa Jade. Isang sinag ng liwanag ang nagliwanag sa buong bulwagan sa isang iglap. Sa itaas ng Jade, lumitaw ang isang mapa ng 9 na gate. Kasabay nito, salamat sa patuloy na paghihimok ng kakanyahan ng dugo sa mekanismo, ang lokasyon ng gate ng buhay ay unti-unting natukoy. Sabay-sabay, libu-libong kilometro ang layo sa silangan. Ito ay isang lugar na may magagandang natural na tanawin. Isang napakagandang gusali ang nakatayo sa pampang ng isang malaking ilog na umaagos patungong silangan.
Ang gusaling ito ay kilala sa silangang mga lungsod, at ito ay kilala bilang East Tower. Ang tore ay kabilang sa isa sa 9 Great Creeds sa sinaunang martial arts world. Ito ang base camp ng East Clan. Isang payat at matangkad na matanda na may pilak na buhok at lubog na mga mata ang biglang lumabas sa isang gusali sa likod ng East Tower sa oras na ito. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa direksyon ng Herla City. Ang kanyang pangalan ay Archie East, ang ninuno ng East Clan. Siya ay isang demigod na nabuhay ng 170 taon. Nagpakita si Archie sa paligid ng Komodo Island nang makipaglaban si Tyr sa demigod ng pamilya Balch, si Renard. Siya at ang ilan pang demigod ay nanatili sa barko sa labas ng Komodo Island noong panahong iyon at pinanood ang labanan mula sa malayo. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga demigod na hindi nakita sa mahigit kalahating siglo. Nang tuklasin na sana ni Tyr ang maharlikang libingan, muling lumabas si Archie mula sa kanyang pag-iisa. Sa pagkakataong ito, ang kanyang destinasyon ay ang libingan ng hari. Ang elixir ng buhay ay malapit nang ilabas sa mundo. Natutuwa akong naghintay hanggang sa pagdating ng araw na ito. Napangiti si Archie sa puntong ito. Pagkatapos ay nag-transform siya sa isang stream ng liwanag at naglaho sa malawak na gabi. Kasabay nito, sa isa pang malalim na bundok. Ang katahimikan ng mga bundok ay biglang nabasag ng isang kaguluhan na nagmumula sa mga ibon at hayop. Sa isang malaking kaeg, hindi mabilang na mga ibon ang lumipad sa kalangitan. Sa mga madaling araw ng umaga, hindi mabilang na mga hayop ang tumakbo sa buong mundo. Tila niyanig ng lindol ang buong kagubatan sa oras na ito. Isang itim na haligi ng liwanag ang dumiretso sa kalangitan mula sa kailaliman ng bundok. Ang mga maitim na ulap ay nagtipon sa langit ng hindi inaasahan. Isang buhos ng ulan ang bumagsak mula sa langit pagkaraan ng ilang sandali. Ang tuktok ng isang bundok na hindi partikular na mataas o partikular na maikli ay biglang bumukas. Makalipas ang ilang oras, isang figurang nakaitim ang lumitaw sa bundok. Nakamaskara sila, kaya hindi alam ang kanilang kasarian at edad. Gayunpaman, naglabas sila ng isang sinaunang aura tulad ng ipinapakita mula sa kanilang mga kilos. Tahimik silang tumingin sa langit. Bumagsak ang mga patak ng ulan mula sa langit, ngunit walang tumama sa kanilang katawan. Pagkatapos, may dinukot siya sa lupa. Isang itim na espada ang lumipad mula sa sirang taluktok ng bundok bilang tugon. Hinawakan nila ng mahigpit ang sandata sa kanilang kamay. Sila ay namuno mula sa tuktok ng mundo at hindi nahaharap sa anumang pagtutol. Sila ay isang maalamat na mandirigma na naglakbay sa mundo gamit ang kanilang espada at nakasuot ng itim. 120 taon na ang nakalilipas, ang Celestial Empire ay may isang mandirigmang nakasuot ng itim na may itim na espada na nangingibabaw sa karamihan ng sinaunang martial arts world. Kilala sila bilang Raven Blade. Sa oras na iyon, nakatingin din sila sa direksyon ng Herla City. Isang kahindik-hindik na ekspresyon ang bumungad sa kanilang mukha nang harapin nila ang malakas na ulan na bumubuhos mula sa langit. 60 taon na ang lumipas. Ang elixir ng buhay ay malapit nang sumulpat sa mundo. Hahaha. Akin na ang elixir na iyon. Nobody could ever take it from me. Bumaba si Ravenblade mula sa tuktok ng bundok at nawala sa isang kisap mata nang bumagsak ang kanilang boses. Isang walang katapusang dagat na nakaunat sa abot tanaw. Ang dagat ay medyo kalmado noong panahong iyon. Isang malaking barko ang naglalayag sa dagat. Ang lahat ay lumilitaw na napakamaayos. Ang dagat, na kanina pa tahimik hanggang sa puntong iyon, ay biglang sumabog sa malalaking alon. Hinampas-hampas ng malalaking alon ang malaking barko pataas pababa, na parang anumang oras ay maaaring pamitik ito. Anong nangyayari? Nagising ang mga marinong sakay mula sa kanilang pagkakatulog, at mabilis silang pumunta sa tulay. Kanina lang tahimik ang dagat. All of a sudden, malakas na unos at alon ang nagsimulang humampas sa amin, paliwanag ng mandaragat na nagpapatakbo ng tayman. Kung patuloy tayong ganito, tiyak na lulubog ang ating barko. Para sa isang maikling sandali, ang mga mukha ng lahat ay napuno ng gulat. Sa kaibuturan, lahat sila ay kinakabahan. Tumingin ka dyan. Biglang itinuro ng isa sa mga mandaragat ang direksyon ng isang malaking alon na papalapit sa kanila, na mahigit 10 metro ang taas. Arg! Ang buong crew ay nagpakawala ng takot na hiyawan. Maaaring lumubog ang kanilang barko kung tatamaan sila ng malaking alon na ito.
Kabanata 1855. Iniwan ng mga demigod ang kanilang pag-iisa, dalawa. Isang enormous whale ang biglang bumagsak sa malalaking alon at lumipad sa kalangitan nitong kritikal na umaga. Ang balyena ay lumubog sa karagatan, na nagdulot ng malalaking alon na sumabog. Sabay-sabay na pumutok ang isang malaking haligi ng tubig. Isang hubad na lalaki ang nakatayo sa ibabaw nito. Siya ay may maapoy na pulang balat, mahabang pulang buhok, at mga kakaibang tato sa kanyang mga braso. Nakatayo lang siya sa ibabaw ng haligi ng tubig ng balyena, na para bang isa siyang Diyos na bumaba sa lupa. Nang bumagsak ang malaking alon ay ibinuka ng lalaking iyon ang kanyang mga braso na parang gusto niya itong yakapin. Dagendong. Ito ay isang dagendong na parang isang sinaunang higanteng hayop, ngunit ito ay nanggaling sa bibig ng lalaki. Ang apoy ay nakitang bumubulusok sa pagitan ng kanyang mga braso halos kaagad, na bumubuo ng isang napakalaking pader ng apoy. Ang dingding ng apoy ay kasing liwanag ng araw, at ito ay nagliliwanag sa paligid sa gabi. Nang bumangga ang napakalaking pader ng apoy sa malalaking alon, hinampas sila nito at pinilit silang biglang umatras. Lahat ng sakay ay namangha nang makita ang eksenang ito. Ang mga alon ay hamupa, at ang dagat ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ang mga mandaragat sa barko na nakaligtas sa sakuna ay namangha sa kanilang nakita. Bagamat lumubog ang balyena sa kailaliman ng karagatan pagkatapos noon, ang lalaking pula ang buhok ay aynal-alayan pa rin ng bumubulusok na haligi ng tubig. Poseidon. Salamat, Poseidon, sa pag-iingat sa amin. Nang makita ng mga mandaragat ang lalaking tumulong sa kanilang barko na harangin ang malalaking alon, napagkamalan nila siyang si Poseidon, na nagpakilala sa kanyang presensya. Lumuhad sila sa lupa at nagsimulang mamangha sa kanya. Dahan daw ang lumingon ang lalaking iyon sa mismong pagkakataong iyon. Nang makita nila ng malinaw ang kanyang mukha, lahat ay nakahinga ng malalim sa malamig na hangin. Nakita nila ang pulang bungo sa kalahati ng kanyang mukha, na nabulok at nalanta. Ang kalahati ng kanyang mukha ay parehong kahindek-hindek. Siya ay may anyo ng isang halimaw na nabuklad ng maraming taon sa ilalim ng dagat. Hindi ako Poseidon. Ang pangalan ko ay Mamaw. Hihi. Sa kabila ng dagat, umalangaw-ngaw ang matinis at masamang tawa niya. Ang taong tinawag ang kanyang sarili na Mamaw ay sinampal ang malaking barko nang lumangoy ang malaking balyena ng lampas. Boom! Ang barko ay nagkaroon ng malaking butas na nabutas dito kasunod ng sampal na iyon. Ang buong barko ay lumubog sa isang dagat ng pulang apoy sa susunod na segundo. Hihi! This is interesting. Very interesting talaga. Si Mamaw ay nakatayo sa ibabaw ng haligi ng tubig ng balyena habang nakayakap sa kanyang sarili at tumatawa ng hysterically. Sa tubig, hindi siya ang Diyos ng dagat, si Poseidon, na nagbabantay sa mga dumadaang barko. Humigit kumulang 150 taon na ang nakalipas, ang masama ay nakagawa ng lahat ng uri ng masasamang gawain sa sinaunang martial arts mundo ng Celestial Empire. Sa wakas, nagkaroon ng napakalalim na kanal sa pagitan ng dalawang snowy peak sa isang snowy ridge sa hilaga kung saan bumagsak ang makapal na snow sa buong taon. Sa ilalim ng malalim na kanal, nabuo ang makapal na yelo. Walang sino man ang nakipagsapalaran sa lambak na ito dahil ito ay masyadong malalim. Ang sino mang dadaan sa gully na ito ay walang alinlangan na matatakot sa eksena sa ibaba. Isang kabaong ang inilibing ng 7 o 8 metro sa ilalim ng yelo. Ito ay gawa sa puting jade. Ang kabaong ay nagyayelo at transparent, tulad ng yelo. Malabong makita ang isang babaeng nakaputi na nakahiga sa loob ng kabaong. Mukhang nasa 40 o 50 taong gulang siya. Sa kabila ng katotohanang nalampasan na niya ang kanyang kalakasan, nagpakita siya ng isang banal na kilos, na para siyang isang diwata na bumaba mula sa langit. Hindi alam kung gaano katagal ang babaeng ito sa kabaong na ito, ngunit batay sa makapal na yelo na nakatambak sa ibabaw nito, mahihinuha na siya ay naruroon ng daan-daang taon. Dahil sa nagyayelong temperatura, kahit na ang babaeng iyon ay namatay sa huling 2 siglo, ang kanyang katawan ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabulok. Sa halip, ang kanyang balat ay makinis at malambot, at ang kanyang katawan ay tila parang buhay. Truth to be told, hindi naman patay ang babaeng iyon. Natutulog lang siya. Snow Lady ang pangalan niya. Lumitaw siya sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire 150 taon na ang nakakaraan.
Siya ay miyembro ng White Lotus Cult, na kilalang organisasyong sibil noong panahong iyon. Ang babae ay santo ng White Lotus Cult, at marami siyang tagasunod noon. Sa panahong iyon, siya ay gumamit ng napakalaking dami ng kapangyarihan. Sinasabing kaya niyang kontrolin ang lagay ng panahon at kaya niyang gumawa ng snowfall saan man siya magpunta. Ang alamat ng Snow Lady ay kalat na kalat, at ito ay nagiging misteryoso habang lumilipas ang panahon. Nang maglaon, tinawag pa siyang diwata. Gayunpaman, isang araw, biglang nawala si Snow Lady. Ang ilang mga tao ay nagsabi na siya ay hindi masasaktan, ngunit siya ay namatay dahil sa mga baril ng mga mananakop. Ang alamat ni Snow Lady ay hindi na umiral sa martial arts community pagkatapos noon. Gayunpaman, ang totoo ay buhay pa siya. Nag-freeze siya sa ilalim ng nagyayelong kanya na ito sa hindi malamang dahilan. Ang kanyang pagkakahimbing ay tumagal ng mahigit 150 taon. Biglang lumitaw ang banayad ng mga bitek sa makapal na yelo. Ang mga bitek ay lumaki at lumaki sa paglipas ng panahon. Sa wakas, nagkaroon ng malakas na boom, at ang tunog ng pagsabog ay maririnig sa buong lambak ng nyebe. Ang kabaong, na 100 taon nang nagyelo sa ilalim ng yelo, ay biglang sumabog. Si Snow Lady, na natulog sa loob ng kabaong, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ilang saglit lang ay tila nalilito ang mga mata niya. Ilang sandali pa ay bumalik na sa linaw ang tingin sa mga matang iyon. Lumipad siya palabas ng kabaong at dumapo sa lamig, nakakagat ng yelo ng gamit ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng Snow Valley. Ang panahon sa labas ay unti-unting uminit. Unti-unting nagbago ang itsura ni Snow Lady. Talagang nagbago siya mula sa isang babae sa kanyang mid-40s tungo sa isang babae sa kanyang mid-80s nang tuluyan na siyang lumabas sa Snowy Valley na ito at bumalik sa kanyang natural na estado. Lalong naging kakilakilabot ang ekspresyon ni Snow Lady habang pinagmamasdan niya ang mga kulubot sa kanyang mga braso at hinawakan ng tuyo at magaspang na balat sa kanyang mukha. 150 taon na ang nakalipas, ngunit ang tanging paraan para mapanatiling bata ang hitsura ko ay ang pagtakpan ng sarili ko sa ilalim ng yelo. Gayunpaman, hindi ako maaaring manatili sa ilalim ng yelo nang walang katiyakan. Naaamoy ko ang bango ng elixir ng buhay. Ang buwan at ilang bituin ay kumikinang ng maliwanag sa madilim na kalangitan. Pinag-aaralan ni Tyr at ng kanyang mga kaibigan ang mapa tulad ng ipinakita ng Regent Jade sa museo ng Verla City. Sa kalaunan ay natuklasan nila ang lokasyon ng tarangkahan ng buhay, salamat kay Garfield, ang inapo ng bloodline ni Emperor Martin. Dito lang. Ito ang Gate of Life. Itinuro ni Garfield ang isang lokasyon sa mapa. Naningkit ang mga mata niya habang nagsasalita. As long as we open the royal tomb from here, we'll be able to enter our interior without difficulty. I never imagined myself personally barging into my own ancestor's grave. It's freaking exciting just thinking about this. Nang makita ang tingin ni Garfield, parehong tinitigan siya ni Tyr at Celia ng masama. Tinignan ni Celia ang oras. Halos 4:00 na ng umaga. Kailangan nilang bilasan kung gusto nilang makapasok sa libingan ng hari bago madaling araw. Kabanata 1856. Naghahanap para sa pagpasok ng Royal Tomb. Pagkatapos ay hiniling ni Celia sa kanyang katulong na dalhin siya ng isa pang mapa. Ang mapa na ito ay mas detalyado kumpara sa mapa nila. Sinuri nila ang layout ng paligid. Ang mapang ito ay ginawa kamakailan. Ang posisyong itinuro mo ay nasa street. Cloud Street. May isang batong tore doon, at ang Gate of Life ay matatagpuan sa likod ng tore. Ang 9 na pintuan ay itinayo higit sa 2,000 taon na ang nakalilipas nang itayo ang maharlikang libingan. Ang 9 na pintuan ay dapat na lumitaw na kahanga-hanga sa oras na iyon. Tsaka wala pa namang masyadong gusali noon sa harapan nila. Ang iba't ibang mga istruktura sa harap ng maharlikang libingan ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago pagkatapos ng higit sa 2,000 taon. Ang mapa sa mga kamay ni Celia ay dapat ang pinakatumpak na bersyon na mayroon sila. Gaano kalayo ang mula dito? Tanong ni Tyr. Mga 5 kilometro ang layo, sagot ni Celia. Ilang minuto na lang bago tayo makarating doon. Tara na. Lumabas ang grupo sa museo at nagtungo sa street. Cloud Street. Sa katunayan, ang lokasyong ito sa Verla City ay isang sikat na destinasyon ng turista. Ang Stone Tower ay sinasabing itinayo noong panahon ng Piete Dynasty.
Ang ilang mahahalagang monghe ay namatay dito noon, kaya ito ay isang kilalang lugar sa lungsod. Kapag bumisita ang mga dayuhang turista sa lungsod upang makita ang libingan ng hari, bibisita rin sila sa Stone Tower. Para sa maginhawang layunin, nagtayo ang lokal na pamahalaan ng parke sa paligid ng Stone Tower. Sa araw, isang malaking pulutong ng mga turista ang magtitipon doon. Buti na lang at gabi na ngayon kaya medyo tahimik ang lugar. Kailangan nating lampasan ang batong tore na iyon. Ang pinakaloob na lokasyon ng parke ay dapat ang Gate of Life. Pumasok ang grupo sa park at tinungo ang gate. Biglang napahinto si Tyr nang makarating sila sa Stone Tower. May hindi maganda sa pakiramdam, seryoso niyang wika. Anong problema? Sabay na kinabahan sina Garfield at Celia na kasama niya sa paglalakbay. Hindi sumagot si Tyr. Sa halip, bigla siyang tumalikod at tumingin sa bintana sa madilim na kalsada sa labas ng parke. Isang mahinang simoy ng hangin ang umihip sa kalye. Isa o dalawang sasakyan ang dadaan paminsan-minsan. May isang rickety figure na nakatayo sa ilalim ng isa sa mga kumikislap na ilaw sa kalye, diretsyong nakatingin sa Stone Tower. Ang dalawa ay hindi bababa sa 6 o 700 metro ang pagitan. Hindi ganoon kalayo ang nakikita ni na Garfield at Celia dahil sa napakalayo at madilim na gabi. Hindi naman siguro ganoon kalayo ang nakikita ni Tyr, pero naramdaman niya iyon. Nakakabahala ang titig na iyon. At the same time, hindi may tatago ang aura na iyon. Ito ay isang bagay na napakalinaw. Nagsalubong ang mga kilay ni Tyr sa isang malalim na buhol. Naging solemn na ang ekspresyon niya. Anong nakita mo? Naramdaman din ni Garfield na medyo masama ang loob ni Tyr. Isinantibi na niya ang kanyang pangungutya sa puntong ito. Siya ay same time na nagtanong, pakiramdam na ang pinakamasama ay malapit nang dumating. Ibinalik ni Tyr ang kanyang tingin. Huminga siya ng malalim at sinabing, isang demigod ang dumating. Natigilan sina Garfield at Celia nang sabihin ang mga salitang iyon. Maaga tayong nakarating isang araw sa Royal Tomb. Bakit ang bilis nagpakita ng mga matandang halimaw na ito? Huwag mo siyang papansinin. Habang tumatagal, mas lalong lumalabas ang mga matandang halimaw. We must act fast. Ang grupo ay nagmamadaling dumaan sa Stone Tower, patungo sa pinakaloob ng parke. Sa banda roon, may isang maliit na bundok na may daanan patungo sa tuktok. Ito ay hindi partikular na mataas na bundok. Ito ay kabilang sa lugar ng libangan ng parke. Naglakad sila mula sa ibaba hanggang sa tuktok ng bundok sa loob ng halos 10 minuto. Ang mga ahente ng Sixth Door ay gumugol ng mahabang panahon sa pagsisiyasat sa mga lokasyon ng lahat ng 9 na pintuan. Gayunpaman, dahil libu-libong taon na ang nakalipas mula noong lumitaw sila, napakahirap para sa kanila na matukoy ng tumpak ang eksaktong lokasyon ng lahat ng 9 na gate. Kunin ang pintuan ng buhay bilang isang halimbawa. Kahit na natukoy ng mga ahente na ang gate ay nasa loob ng hanay ng burol na ito at namapang lugar sa loob ng mahabang panahon, hindi pa rin sila nakakahanap ng eksaktong lokasyon. Somewhere around here is the Gate of Life. Inimbestigahan na namin ang lokasyong ito dati, pero hindi namin matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Masyadong masikip ang time frame, kaya wala kaming maisip, sabi ni Celia habang nakaturo sa burol, kayo na lang dalawa simula ngayon. Lumingon si Tyr at tumingin kay Garfield. Sa oras na ito, iniunat ni Garfield ang kanyang mga kalamnan at nilagyan ng peking smile ang kanyang mukha. He speculated, marahil walang ganoong burol dito noong itinayo ang Royal Tomb. So, tanong ni Tyr. Nanatiling tahimik si Garfield. Ate Celia, sigurado ka bang hinanap mo ang bawat sulok ng lugar na ito noon? Tanong niya kay Celia. Ilang beses na kaming nagsagawa ng malawakang paghahanap, sabi ni Celia sabay tango. Ngunit hindi namin mahanap ang pasukan. Mula sa resulta ng ating investigasyon at sa lokasyong nakasaad sa mapa sa Regent Jade, ito nga ang lokasyon ng Gate of Life. Dahil walang malapit na pasukan, iisa lang ang posibilidad. Anong uri ng posibilidad? Tanong ni Celia at Tyr. Ang pasukan ay nasa ilalim ng burol, sagot ni Garfield. Kung gusto nating makapasok, kailangan nating eye level o hatiin ang burol na ito. Gusto mong humanap ako ng mga pampasabog at pasabugin ang bundok na ito. Napakunot naman ang noo ni Celia pagkarinig niya noon. It's not as troublesome as you think, paliwanag ni Garfield sabay iling ng kanyang ulo.
Sa lakas ng upa ni Tyr, hindi dapat maging problema ang pagpapatag ng ganoong burol. Talagang tama si Garfield. Ang lakas ng demigod ni Tyr ay nagpahintulot sa kanya na madaling patagin ang naturang burol, ngunit ang lokasyon ay masyadong malapit sa lungsod. Maaaring gumawa si Tyr ng matinding kaguluhan kung ginawa niya ito. Ang pangunahing layunin ng gobyerno ng pilitin ang sinaunang martial arts world na umatras sa pag-iisa ay upang maibalik ang isang mapayapa at matatag na kapaligiran sa mortal na mundo. Si Tyr ay maaaring pumutok sa takip ng sinaunang martial arts world's retreat bago ang mga mortal na lungsod. Dahil sa panahon ngayon ng advanced na teknolohiya sa internet, maaari niyang ipakita ang kanyang kakaibang kakayahan sa paghahati ng isang bundok na malapit sa lungsod. Ang ganitong mga kahihinatnan ay labis para sa 6 na pintuan. Upang makapasok sa pintuan ng buhay, kailangan mong hatiin ang bundok, ngunit hindi mo kailangang patagin ang buong bundok. Tinapik ni Tyr si Garfield sa balikat habang sinasabi, ikaw ang veteranong magnanakaw ng nicho dito. Wala namang libingan sa mundong ito na hindi mo mahahanap ang pasukan, di ba? Dapat ay nahasa mo ang iyong mga kasanayan sa pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng libingan sa malapit sa pagiging perpekto. Ngayon ay oras na para ipakita mo ang iyong mga kakayahan. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Garfield nang marinig niya ito. Nakangiti siya habang umaatres ng 2 hakbang. Kapatid na Tyr, ginawa ko na ang aking tungkulin para samahan ka. Gusto mo ba talagang hayaan akong hukayin ang puntod ng sarili kong ninuno? Hindi ba medyo sobra-sobra na itong mungkahi mo? Hindi ba't iyon ang ginagawa mo ngayon? Kabanata 1857. Isa pang demigod ang dumating. Tyr didn't waste his time on Garfield's nonsense, it's almost dawn, aniya habang sinisipa siya sa puwitan. Within an hour, you must pinpoint the location of the entrance. Pagdating ng panahon, gagawa ako ng paraan para hatiin ang bundok. Kailangan mong bilasan. Hindi makatanggi si Garfield sa kahilingan ng isang demigod, kahit na ang ibig sabihin nito ay personal na paghahanap sa pasukan sa puntod ng kanyang ninuno. Si Garfield ay hindi nasa ilalim ng mental pressure para tapusin ang mga gawaing ito. Marahil ay hindi niya itinuring na si Emperor Martin ang kanyang ninuno sa simula. Kung hindi, kapag dumating si Dragon Squad sa kanya at hiniling sa kanya na tulungan sila sa pagpasok sa libingan ng hari, tatanggi siya sa lugar. Nagsimulang ipakita ni Garfield ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagbalik-balik at pagsusuri sa gilid ng burol. Hinahanap niya ang eksaktong lokasyon ng pasukan ng Royal Tomb. Hihintayin lang siya ni Tyr at Celia sa gilid ng burol. Tuluyan nang pumasok si Tyr sa Stone Tower. Sinundan siya ni Celia habang umaakyat sila sa Stone Tower. Kahit na halos alas 5 na ng umaga, hindi pa rin sumasapit ang madaling araw. Mula sa malayo, nagsimulang maging abala ang mga street vendor. Ang ilang mga breakfast shop ay bukas na para sa negosyo. Tumayo si Tyr sa ibabaw ng batong tore na ito. Nakatutok ang kanyang tingin sa mga ilaw ng kalye sa kalapit na kalye. Ang matandang figurang iyon ay nawala na sa ilalim ng lampara sa kalye. Gayunpaman, naramdaman ni Tyr ang isang malakas na aura na bumabalot sa lugar. May naramdaman ka ba talaga? Napansin ni Celia na naging solemn na ang ekspresyon ni Tyr, na nagpaten sa kanya sa buong oras. Oo, dumating na sila. To make things worse, there is more than one demigod present, sabi ni Tyr habang tumatango. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Tyr, isang bahid ng pula na kasing liwanag ng apoy ang bumungad sa hangin, na para bang isang bulalakaw ang bumagsak sa atmosfera ng planeta. Here comes another one. Tyr's heart skipped a beat at the sight of the stray. Ano? Medyo nabalisa si Celia. Isang nagyayelong bugzo ng hangin ang umihip sa kanila sa kabila ng malamig na tagsibol. Anong problema? Hindi sinasadyang ipinulupot ni Celia sa bewang niya ang jacket niya. Nagyayelo sa labas. Patuloy niyang pinagsalikop ang mga kamay niya. Nang makahinga siya ay bumungad sa kanyang hininga ang puting frost. Tinamaan din si Tyr ng nanginginig na simoy ng hangin. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila hindi natural, ngunit sa halip ay gawa ng tao. Bahagya niyang niyugyog ang katawan, at nawala ang malamig na simoy ng hangin. Eto na ang isa pa. Natulala si Celia sa pwesto. She stared at Tyr incredulously. Are you kidding me? Napalingon si Tyr. Bumaba siya mula sa Stone Tower, nakangiti kay Celia. Ito ay ganap na normal. Mas marami, mas masaya.
Ito ay magiging isang masayang laro. Nagsimulang bumaba si Tyr sa Stone Tower habang nakikipagkwentuhan kay Celia. Tyr, hindi ko akalain na napakaraming demigods ang pumunta dito, nagmamadaling hinabol siya ni Celia. What are your plans when the royal tomb is opened? Should I inform Dragon Squad? Dito nagtitipon ang lahat ng demigods. Kahit na narito sina Maxim at Spartacus, wala silang kapangyarihang gumawa ng anuman tungkol sa sitwasyon. Ang Royal Tomb ay naglalaman ng elixir ng buhay, ngunit ang kayamanan ay hindi pag-aari ng Dragon Squad. Kahit sinong makakita may pagkakataon itong makuha. So, hindi napigilan ni Celia na mamatla. Medyo relax pa rin si Tyr sa puntong ito. Malapit nang mabuksan ang Royal Tomb, aniya. Dahil lahat ay gustong lumaban para sa life elixir, ang bawat isa ay maaaring umasa sa kanilang sariling kakayahan. Medyo maganda ang pag-iisip ni Tyr, kahit na bahagyang nag-aalala sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangunahing layunin sa pagpasok sa Royal Tomb ay upang makuha ang Soul Eater Grimoire. Hindi niya nakita ang elixir na partikular na nakakaakit. Bata pa naman si Tyr kaya hindi niya kailangan. Higit pa rito, sinabi na ang maharlikang libingan ay naglalaman ng maraming makapangyarihang mekanismo at porma sayon. Ang lokasyong ito ay katulad ng isang ipinagbabawal na zona. Kaya, kahit na si Tyr ay isang demigod, maaaring hindi siya makatakas ng hindi nasaktan pagkatapos na makapasok sa lugar. Bukod pa rito, kung ang ibang mga demigod ay sumali sa ekspedisyon, maaari silang makatulong na gumaan ng husto ang pasanin sa mga balikat ni Tyr. May impresyon si Tyr na maraming malalakas na puwersa ang lihim na nagmamasid sa kanya. Wala siyang pakialam sa kanila. Hindi pwedeng pigilan ang mga bagay na mangyayari kahit anong mangyari. Sa madaling salita, sila ay kailangang umasa sa sarili nilang kakayahan kapag nakapasok na sila sa Royal Tomb. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya si Maxim na huwag makialam ang Dragon Squad sa mga usapin ng Royal Tomb. Pagkatapos ng lahat, ang dominating sa Royal Tomb ay imposible para sa squad. Isa pa, wala silang kapangyarihang pigilan ang napakaraming demigod na sumali. Bandang alas 5 ng umaga noon. Sa wakas ay natukoy na ni Garfield ang eksaktong lokasyon ng pasukan ng Royal Tomb pagkatapos na pabalik-balik upang suriin ang burol. Nasaan na? Tanong ni Tyr kay Garfield na nababalot ng dumi habang nakatayo sa paanan ng burol. Sundan mo ako. Nagtungo ang grupo sa tuktok ng burol. Itinuro ni Garfield ang isang posisyon ilang daang metro sa itaas niya. Pwede kang humiwalay doon, paliwanag niya. Ngunit kakailanganin mong gumawa ng siwang na humigit kumulang 20 metro ang lalim. Kailangan nating malaman kung nasaan ang Gate of Life. Bahagyang tumango si Tyr habang inilabas niya ang Celestial Blade. Umalis kayong lahat. Agad namang umatras sa likuran sina Garfield at Celia. Inilabas ni Tyr ang kanyang talon at itinutok ito sa lugar kung saan sinabi ni Garfield. Lumipad siya pataas at naglaslas patungo sa lugar na iyon sa burol sa susunod na segundo. Nakakabasag na burol. Sa isang malakas na putok, isang talim na kumikinang, at ang nakakatakot na puwersa ay tumagos dito. Tuluyan nang nabasag ng slash ni Tyr ang bundok. Lumitaw ang isang bitek na kalahating metro ang lapad. Maraming residente sa kalapit na kalye ang naalarma sa ingay. Ilang ilaw ang nakabukas bilang tugon sa kaguluhan. Agad nilabas ni Celia ang phone niya. Sa katunayan, ipinaalam na niya ng maaga si Chasing Wind at ang iba pa, na nag-iwan sa kanila ng mga tagubilin upang tipunin ang mga ahente at maghanda na i-lock ang eksena anumang oras. Si Tyr ay gumawa ng napakalakas na ingay na tila isang pagsabog na ikinaalarma ng maraming residente sa lugar. Kasunod ng utos ni Celia, ang mga ahente ng Six Doors, na nagtipon sa labas, ay dumating ng mabilis hanggat maaari at tinatakan ang buong parke. Nang mailayo ni Tyr ang kanyang talam, may kanal na nakaunat hanggang sa harapan. Pumasok ang tatlo sa gully. Sa wakas ay narating nila ang isang tansong pinto matapos maglakad ng mahigit 10 metro. Sa buong taon, ang pintuang tanso ay inilibing sa ilalim ng burol na ito. Sa wakas ay nahayag na ito sa mundo pagkatapos ng mahabang panahon. Salamat sa mga dekada ng pagtatago, ang tarangkahan ay mukhang napakatanda. Agad na nilinis ni Garfield ang lupa mula sa tansong pinto. Hindi nagtagal ay napansin niya ang isang susian sa gitna ng tansong pinto. Kinuha ni Tyr ang sikretong susi sa kanyang bulsa. Garfield,
mula sa siyam na pintuan ng libingan ng hari, sigurado ka bang ito ang gate ng buhay? Kung ang pintuang ito ay lumabas na ang gate of kamatayan pagkatapos nating ipasok ang sekretong susi na ito, ang buong libingan ng hari ay mawawasak. Tiyak na tatangapin ng ninuno mo ang iyong tainga kapag nakilala mo siya doon. Kabanata 1858. Ang pagbubukas ng Royal Tomb. Hindi ipinasok ni Tyr ang sekretong susi sa tansong pinto. Mula sa siyam na pintuan, paulit-ulit niyang sinubukang kumpirmahin na ito ang pintuan ng buhay. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng tama ay kritikal. Kung may mali, lahat ng ginawa nila noon ay magiging walang kabuluhan. Minsan ay sinabihan ni Maxim si Tyr na kung makolekta niya ang lahat ng 5 aklat ng mga kababalaghan, maaari siyang maging isang Diyos. Dapat kolektahin ni Tyr ang lahat ng libro kung gusto niyang matuto patungkol sa landas tungo sa pagiging Diyos. Kailangan din niyang makakuha ng akses sa ipinagbabawal na lugar sa Mount of Terror, na matatagpuan sa malayo sa Hilaga. Kailangan niyang kolektahin ang mga aklat na iyon kahit na ano. Hindi niya kayang magkamali, kung hindi ay masisira ang kanyang pangarap. Kahit na ang lahat ay ginawa ayon sa mga tagubili ng Regent Jade, hindi sigurado si Garfield kung nakuha niya ito ng tama. Gayunpaman, ang mga bagay ay umunlad hanggang sa punto kung saan hindi na siya maaaring manatiling sunod sa Nyeren. We have no choice left, so we need to pick this gate regardless if the choice is right or wrong. Anyway, ayon sa mga tagubili ng aking ninuno, ito ang posisyon ng Gate of Life, argued Garfield. Hindi mo ako masisisi kung ito ang maling gate. Ang ninuno ko ang nagkamali, hindi ako. Ilagay mo lang. Pumasok tayo sa Royal Tomb at tingnan natin kung para saan ito. Huminga ng malalim si Tyr at walang pag-aalinlangan na nagpatuloy. Umakyat siya sa bronze na pinto, tinutukan ng keyhole, at dahan-daang inilagay ang sekretong susi sa keyhole. Ang susi, na nagsiwalat pa lamang ng unang sinag ng liwanag sa silangan, ay biglang nilamon ng isang masukal ng itim na ulap. Ang kalangitan sa itaas ng maharlikang libingan ay makapal na nababalot ng mga ulap ng kulog. Umalingaw-ngaw ang malakas na hangin sa paligid. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat ng naruroon sa kakaibang pangyayari na naganap ng wala saan. Malapit nang mabuksan ang libingan ng hari. Paano ito magkakasuwato sa langit at lupa? Malamang na ibang-iba ang maharlikang libingan na ito sa naisip natin. Sabay-sabay na naging seryoso ang lahat. Walang kaitiliwasan si Tyr nang magsimulang tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ang kalangitan sa itaas ng maharlikang libingan ay nababalot ng makapal na ulap ng kulog, ngunit hindi ito nagresulta sa malakas na buhos ng ulan. Walang alinlangan na mayroong maraming kidlat sa mga ulap ng kulog na kumikislap ng marahas at nagpalabas ng mga dumadagandong na dagandong. Nagtipon ang grupo sa harap ng tansong pinto. Ilang demigod na matagal nang nagtatago sa wakas ay lumabas sa kanilang pinagtataguan sa tiyak na sandaling ito. Nagmamadali silang lumabas mula sa dilim. Wow! Nabuksan na sa wakas ang libingan ng hari. Nang marinig ang boses, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim at may dalang itim na espada ang pumasok sa parke. Maraming mga ahente ng Six Doors ang nakatalaga sa paligid ng parke sa oras na ito. Naririnig nila ang matandang nakaitim na nagsasalita, ngunit hindi nila ito makita. Parang may dumaan na bagyo. Isa siyang maalamat na mandirigma na mababa ang tingin sa mundo at walang kapantay sa mga tuntunin ng lakas ng labanan. Ang lalaki ay gumala sa mundo mag-isa na armado ng kanyang espada at nakadamit. Si Ravenblade, na nang ibabaw sa sinaunang martial arts world gamit ang isang itim na espada 120 taon na ang nakalilipas, ay lumitaw sa oras na ito. Mabilis siyang lumapit sa tansong pinto, walang sinasabi habang nakatayo doon. Kahit na wala siyang nagawa, ang kanyang presensya ay natakot sa maraming tao sa paligid niya. Parehong pinagpawisan sina Celia at Garfield mula sa kanilang mga noo. Ang aura na ibinubuga ng gayong makapangyarihang mandirigma sa kanilang harapan ay sapat na upang sila ay makahinga. Bahagyang naiimpluwensyahan ni Ravenblade ang isip ni Tyr. Mukhang pinipilit siya ng matanda. Dahil si Tyr ay isang demigod mismo, ang tanging pagkakaiba ng dalawa ay ang kanilang edad lamang. Ang layunin ng lahat ng pagpapakita ngayon ay kasing linaw ng araw. Hindi na kailangan para sa magkabilang panig na magpalitan ng pagbati. Ang kidlat sa kalangitan ay nagiging mas marahas sa oras na ito.
Ang tansong pinto na nasa harapan nila ay nagsimulang bumukas ng dahan-dahan, nagsimula sa isang maliit na puwang. Hahaha! Nabuksan na ang Royal Tomb. Elixir of Life, here I come. May sunod-sunod na tawa na nagmumula sa gilid. Isang puting figure ang sumugod sa kanila sa napakabilis na bilis. Ilang sandali pa ay nakarating na ito sa harap ng Bronze Gate. Matandang aso, dumating ka na. Ito ay si Archie, ang ninuno ng angkan ng silangan. Siya ay isang demigod na kabilang sa isa sa 9 na dakilang credo ng Celestial Empire. Parang magkakilala sina Archie at Ravenblade. Dapat ay nabuo ng dalawa ang kanilang katanyagan sa parehong panahon. Ravenblade, buhay ka pa. Napatingin si Archie kay Ravenblade at binati siya ng medyo mapaglarong tono. Mahinang ungol ni Ravenblade. Sabi niya, hindi ka ba buhay at maayos? Paano ako mamamatay bago ka? Nandito ka rin para sa elixir ng buhay, tama ba? Gayunpaman, bali-balita na isang pill lang ang available for the grabs. Pinaikit ni Archie ang kanyang mga mata at nakangiting sagot, isang tableta lang. Ano ang sukat ng tableta? Well, kung ang tableta ay sapat na malaki, paano kung tayo ay hatiin ito sa kalahati at hatiin ito sa ating sarili na dapat ibalik ang ating kabataan, tama ba? Totoo naman. Hahaha. Kung ganun, let's make a deal, nakangiting sabi ni Ravenblade. Bakit hindi natin hatiin sa kalahati ang pill kapag nakuha na natin? Sino sa mga demigod na iyon ang hindi nalaman ng ilang dekada ng karanasan at karunungan? Naunawaan nila na ang pagkuha ng elixir mula sa Royal Tomb sa pamamagitan ng puwersa ay maaaring magresulta sa isang bloodbath. Kaya't ang dalawang immortal ay kailangang gumawa ng isang deal bago iyon mangyari upang maiwasan ang isang potensyal na salungatan. Nairita si Tyr sa ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pag-uusap habang tuluyan na siyang hindi pinapansin sa gilid. Gayunpaman, ang kanyang target ay ang Soul Eater Grimoire, ang Royal Tomb. Hindi siya partikular na interesado sa elixir. Sa kabutihang palad, ang mga matandang halimaw na ito ay hindi nakatutok sa grimoire. Sa makatuwid, hindi ibababa ni Tyr ang kanyang sarili sa kanilang antas. Hindi ba ikaw ang bagong demigod na responsable sa pagkamatay ni Reynard sa Long River? Nabaling ang tingin ni Archie kay Tyr sa puntong ito, isang kislap ng kay-abangan na sumasayaw sa kanyang mga mata. Kahit na demigod din si Tyr, malinaw na hindi siya masyadong inisip ni Archie. Oo, ako nga. Bahagyang tumango si Tyr. Wala siyang magandang first impression kay Archie, kaya hindi siya masyadong magalang sa kanya. Gayunpaman, malaki ang pagkakaiba ng edad sa pagitan ni Tyr at ng mga taong ito. Bakit niya dapat pretuhin ng may paggalang kung lahat sila ay mga demigod? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Archie. Isang malamig na ngisi ang nanggaling kay Ravenblade sa gilid. Dahil aktibo sila sa iba't ibang panahon at may malaking agwat sa henerasyon, wala sa kanila ang naglalayong makipag-ugnayan kay Tyr sa mas malalim na antas. Nakabukas na sa puntong ito ang gate ng Royal Tomb. Napakadilim sa loob, parang kailaliman ng hukay. Pinili ni Celia na huwag lumampas sa kanyang pagtanggap. Nagawa na niya ang kanyang trabaho, kaya wala na siyang magagawa mula sa puntong iyon. Nagmamadali siyang umalis pagkatapos ng magalang na pagsaludo kina Archie at Ravenblade. Anak, naghahanap ka rin ba ng elixir sa murang edad? O kaya'y pumapasok ka sa puntod para sa ibang dahilan? Kabanata 1859. Pagpasok sa Royal Tomb. Si Tyr ay sinuri ni Ravenblade mula ulo hanggang paa. Mukhang wala silang masyadong alam tungkol sa grimoire na inilagay sa Royal Tomb. Imposibleng sabihin ni Tyr sa mga matandang halimaw na ito ang tungkol sa grimoire. Ang maharlikang libingan ay pag-aari ng maalamat na emperador. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga kayamanan ang nakatago sa loob ng libingan? Simpleng sagot niya sabay ngiti. Ang kaibigan ko ay inapo ni Emperor Martian. Nanaginip siya noong nakaraan kung saan sinabi sa kanya ng kanyang ninuno na namiss niya siya mula sa libingan at dapat siyang pumasok doon upang maabyutin siya. Kaya napagdesisyonan kung samahan siya. Nang marinig ito ni Garfield sa gilid, namutla ang mukha niya. Kailan ang huling pagkakataon na hiniling ng kanyang ninuno na abutin siya? Tumawa lang si Ravenblade at hindi na nagsalita pa. Nakatingin ang lahat sa pasukan ng Royal Tomb sa oras na iyon.
Wala kaming pakialam sa iba, pero kung gusto mo rin ng elixir ng buhay, huwag mo kaming sisihin sa pagiging malupit sa iyo. Isang nag-aalab na figure ang biglang bumaril sa kanila sa likuran ng ang grupo ay papasok na sa libingan ng hari. Hindi ko na malaya na napakaraming tao ang naghahanap ng elixir ng buhay. Nang mawala ang boses, lumitaw ang lalaki sa Stone Tower. Sa sumunod na segundo ay alam na ng lahat, muli siyang nagpakita sa harap ng pasukan sa libingan. Mamaw. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Archie at Ravenblade nang lumitaw ang lalaking ito. Mga 150 taon na ang nakalilipas, mabilis na natamo ni Mamaw ang kanyang katanyagan. Si Archie at Ravenblade ay hindi pa demigod noong panahong iyon, kaya hindi sila sikat sa sinaunang pamayanan ng martial arts. Gayunpaman, dahil sa kanyang walang katulad na alindog, si Mamaw ay isa ng kilalang killing machine noong panahong iyon. Malamang na alam ni na Archie at Ravenblade ang reputasyon ni Mamaw, ngunit walang alam si Mamaw tungkol sa kanila. Naghahanap ba kayong lahat ng elixir? Tumayo si Mamaw at mayabang sa harap nila na para bang siya ang amo. Bahagyang kumunat ang noo ni Archie at Ravenblade. Tapos, nag-propose si Archie, "Senyor, naiintindihan ng lahat kung bakit nagtipon-tipon ang iba dito. Dahil nandito tayong lahat, paano kung hatiin natin ng pantay ang elixir?" Haha! Maaaring gumana pa ang isang elixir para sa 2 tao, mahinang sabi ni Mamaw. Kung mas marami sila, maaaring minimal lang ang epekto. Bakit hindi ko kunin ang kalahati at hatiin ninyong 2 ang iba? Nagdilim ang mukha ni na Archie at Ravenblade nang sabihin ang mga salitang ito. Dahil kilala si Mamaw bago pa nakilala ng 2 ang kanilang katanyagan, naging magalang ang 2 sa kanya. Gayunpaman, hindi ito ang dahilan ng kanyang pagmamataas. Hiniling niyang kumuha ng kalahati ng tableta at ang iba ay hatiin sa 2. Paano naging posible iyon? Oh, ayaw niyong tanggapin ang offer ko. Napakunot ang noo ni Mamaw nang makita niya ang mga nakakabinging ekspresyon ni Archie at ng Ravenblade. Ito ay isang kondisyon na hindi maaaring tanggapin ni Archie o Ravenblade. Ang grupo ay hindi pa nakapasok sa Royal Tomb, at ang mga taong ito ay nagpaplano na kung paano hatiin ang elixir. Nagbibilang na sila ng mga manok bago sila napisa. Hindi pa natin nahahanap ang elixir, nagmamadaling inayos ni Archie ang mga gamit. Paano kung mag-usap tayo pagkatapos nating mahanap ang elixir sa Royal Tomb? Hahaha. Sinasabi mo bang gusto mo akong awayin mamaya? Tumawa ng malakas si Mamaw. Naging mas madilim ang mga ekspresyon ni Archie at Ravenblade. Sabi ng isa pang boses, "Mamaw, mahigit 1 siglo na ang lumipas, gayunpaman, ikaw pa rin ang katulad mo noon. Masaya kang makipagbiruan sa mga juniors. Kung kanino matatapos ang elixir, dapat base sa atin sariling kakayahan." Isa pang demigod ang sumasali sa away. Si Tyr at Garfield ay parehong mukhang mas malungkot nang marinig nila ang boses na ito. Ang 3 demigod na lumitaw ngayon ay napakalakas na. Bakit biglang lalabas ang isa pang demigod? Isa pa, babae ang bagong dating. Naramdaman ni Tyr at ng iba pa ang malamig na simoy ng hangin mula sa gabi bago siya dumating. Grabe ang lamig. Bakit biglang nanlamig? Sa labas ng parke, ang mga ahente ng 6 Doors na sumugod para panatilihin ang order ay nanginginig sa lamig. Lahat sila ay may mga goosebumps sa buong katawan. Isang puting figure ang dumaan sa kanila. Lumitaw ito sa Stone Tower sa sumunod na segundo. Isang manipis na layer ng hamog na nagyelo ang nabuo sa ibabaw ng tore ng bato halos kaagad. Si Tyr at ang iba pa sa pasukan ay napahigpit ang kanilang mga ugat at tumitig sa direksyon ng Stone Tower. Yan ang Snow Lady ng White Lotus Cult. Buhay pa ang babaeng ito. Hindi napigilan ni Mamaw na mapaungol. Dahil sa tono niya, mukhang medyo natakot si Mamaw sa Snow Lady. Dapat sa parehong panahon nagmula ang 2. Alam ni na Archie at Ravenblade ang reputasyon ni Snow Lady. Muling nagbago ang kanilang mga ekspresyon pagkatapos sabihin ni Mamaw ang kanyang pangalan. Noong mas bata pa sina Mamaw at Snow Lady, pareho silang kilala sa pagiging malupit sa sinaunang martial arts world. Bukod dito, ang 2 ito ay malinaw na ang mga uri ng mga tao na malupit at walang awa. Ang Snow Lady ay sinasabing nag-freeze ng isang bayan upang linangin ang isang masamang pamamaraan. Kahit na matagal nang nabuhay sina Archie at Ravenblade para maging matandang malupit, napakahirap para sa kanila nakalimutan ang hilaw na takot na itinanim sa kanila ni Mamaw at Snow Lady.
Mas magiging mahirap para sa kanila na makuha ang elixir ng buhay ngayong dumating na si Snow Lady. Si Tyr at Garfield ay nakatayo sa gilid, nanunood habang dumarami ang bilang ng mga demigod. Lalo rin silang nakaramdam ng pagkabalisa. Ang pinto ng libingan ng hari ay ganap na nabuksan. Madilim sa loob na naglalabas ng isang misteryo at pagbabago. Let's go! Dapat pumasok muna tayo. Ayaw na ni Tyr na mag-aksaya pa ng oras. Nag-aalala siya na kung mananatili pa siya rito, mas maraming matandang halimaw ang lilito. Hindi siya natatakot sa mga taong ito, ngunit ang Soul Eater Grimoire ay napakahalaga sa kanya, at hindi niya kayang magkamali. Nanguna sina Tyr at Garfield at pumasok sa bakana ng libingan. Si Mamaw at ang iba pang sumunod sa kanila ay hindi na nagdalawang isip pa at sinundan sila papasok. Isang madilim na daanan ang nasa unahan, na nagbibigay sa kanila ng impresyon na ito ay isang landas patungo sa kailaliman ng hukay. Si Tyr, sa kabila ng pagiging demigod, ay nakaramdam ng malakas na puwersa na bumalot sa kanya. Ano man ang mangyari, ito ang puntod ng aking ninuno. Ninakawan ko ang hindi mabilang na mga libingan sa aking buhay, ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang ganito. Dumukot si Cicero sa kanyang bulsa at inilabas ang Regent Jade. Ang jade na ito ay talagang mahiwagang. Kahit na sa napakadilim na libingan na ito, nagliliwanag pa rin ito ng maningning na liwanag. Matapos mailabas ang jade, ang mga daanan sa magkabilang panig ay naiilaw lahat. Ang nakapalibot na mga pader na bato ay may bitik-bitik na mga bakas na nakaukit sa mga ito. Nanatiling nakabantay ang lahat habang naglalakad sa daanan. Basag-basag. Kabanata 1860. Ang Mausoleum Python. Isang kaluskos ang dumating sa paa ni Tyr. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang mga buto na nagkalat sa buong lugar. Malinaw na lumipas ang mahabang panahon. Nang matapakan ang mga butong ito, agad itong naging alabok. Kasabay nito, ang hangin na umaagos mula sa labas ay nagbago ng anyo ng buong libingan sa isang iglap. Ito ba ang maalamat na Royal Tomb? Ang sipi ay ipinakita na umaabot sa isang direksyon lamang. Halos 5 minutong naglakad ang grupo nang makarating sila sa dulo ng daanan. May liwanag sa unahan. Makikita ang madilim na liwanag na namamahala mula sa harapan. Sa teoryang imposibleng magkaroon ng liwanag sa libingan ng hari. Ang sitwasyong ito ay lubhang nakakatakot. Mag-ingat ka, paalala ni Tyr, pero walang pakialam si Garfield tungkol dito. Sa kabaligtaran, isang excited na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi posible ang panlabas na pinagmumula ng liwanag sa napakalaking libingan sa ilalim ng lupa. Isa lang ang posibilidad sa kasong ito. Sa sandaling bumagsak ang boses, binilisan ni Garfield ang kanyang lakad at tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng liwanag. Si Garfield ay may ilang dekada ng karanasan sa pagsalakay sa nicho sa ilalim ng kanyang sinturon. Ang katotohanan na tumakbo siya patungo sa pinagmumula ng liwanag ay maaaring mga hulugan na malapit na siyang madapa sa ilang mahalagang kayamanan. Hahaha! Oh my God! Isang excited na sigaw ang pinakawalan ni Garfield nang marating niya ang pinanggagalingan ng liwanag. Ang mga sangkawin ng mamahaling hiyas ang pinagmumula ng liwanag. Pinalamutian ng iba't ibang hindi mabibaylang hiyas at maningning na perlas ang mga dingding ng silid. Ang mga mahalagang batong ito ay maaari pa ring maglabas ng mahinang liwanag pagkatapos ng 2,000 taon. Hindi lang sina Garfield at Tyr ang nagulat sa eksena. Nagulat ang lahat nang makita ang mga hiyas sa dingding. Ako ay isang mayaman na tao. Ako ay mayaman. Ako, si Cicero Julius, ay ginugol ang buong buhay ko sa pagnanakaw ng mga libingan, ngunit wala akong ideya na ang pinakakahangahangang libingan na nakita ko ay pag-aari ng aking ninuno. Anumang isa sa mga hiyas sa pader na ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan sa sarili nito. Ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. Siguradong nakita na ng aking ninuno na pupunta ako rito, kaya iniwan niya ang mga mahahalagang hiyas na ito para sa akin. Inilabas ni Garfield ang awl na dala niya at sinimulang hampasin ang pader habang nagsasalita. Hindi nagtagal ay nakahukay siya ng isang tumpok ng mga hiyas. Natahimik si Tyr nang makita ang gawin ni Garfield. Si Archie at ang iba ay tumingin sa kanya na para bang isa siyang malaya. Palibhasay na buhay ng napakatagal, matagal na silang nawala ng gana sa makamundong kayamanan. Hindi nila maintindihan kung bakit gagawin iyon ni Garfield. Ikaw, tigilan mo na ang pag-uungkat sa kanila sa pader.
Ginagawa mo ang nakakaaliw mo. Sigaw ni Tyr kay Garfield habang inaagaw niya ang owl sa pagkakahawak niya. Inikat ni Garfield ang ulo at galit na galit na galit na galit kay Tyr. Lahat ay pumasok sa libingan para lamang ituloy ang kanilang sariling layunin, sabi niya. Ang layunin ko ay hanapin ang kayamanan. Marami pa dyan, bata, natatawang sabi ni Snow Lady at nagpatuloy sa pagpunta sa kuweba sa harapan. Kinaway-kaway niya ang kanyang kamay, agad na tinatangay ng alikabok ang kanyang nagyayelong aura. Sa loob, ipinakita ang mga kahon ng ginto at alahas. Halos lumundag sa tuwa si Garfield nang makita ang lahat ng ito. Hahaha! Ang daming kayamanan! Isang tuwang-tuwa na Garfield ang sumugod patungo sa treasure hoard. Sinubukan siyang sunggaban ni Tyr, ngunit napakadulas niya para mahuli. Sa isang kisap mata, mabilis na pumasok si Garfield sa kuweba. Si Snow Lady at Archie ay nakatayo doon at pinanood si Garfield na tuwang-tuwang sumugod, ngunit hindi nila siya sinundan sa kuweba. Maaaring hindi interesado ang mga lalaking ito sa alahas o ginto, ngunit naisip ni Tyr na kakaiba ang kanilang mga reaksyon noong panahong iyon. Garfield, bumalik ka dito. Malakas na tumili si Tyr. Bigla siyang nakaramdam ng nakakatakot na aura na papalapit sa kanya. Ang hindi mabilang na halaga ng ginto at alahas ay nakatambak sa kabilang panig ng kuweba sa isang malaking tumpok. Sumunod si Garfield sa treasure hoard, kumuha ng ilang dakot ng gintong buhangin at bumantong hininga ng malakas. Ang mga bundok ng mga alahas ay biglang gumuho, tulad ng mga tambak na butil na gumuho nang biglang bumukas ang mga pinto ng bodega na naglalaman ng mga ito. Anong nangyayari? Napagtanto ni Garfield, na tuwang-tuwa pa rin kanina, na may masamang nangyari. Sa sumunod na segundo, natigilan siya sa kanyang nakita. Sa tuktok ng bundok ng alahas, ang ulo ng isang napakalaking ahas ay lumitaw ng wala saan. Ang sawa ay may taluktok sa ibabaw ng ulo at patuloy na nakalabas ang dila na kasing laki ng baka. Ibinuko ng halimaw ang dagwang bibig nito at tinamaan si Garfield, naglalayong lumunin siya ng isang kagat. Buzz off! Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Tyr at sumugod kay Garfield. Hinawakan niya si Garfield at itinulak palayo, saka sinunggaban ng suntok ang sawa. Bam! Tumama ang kamao ni Tyr sa mukha ng sawa, dahilan para lumipad ang mga kislap mula sa pagkakatama. Ang sawa na ito ay nilinang sa maharlikang libingan para sa kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal. Ang mga kaliskis nito ay malamang na mas matigas kaysa sa bakal. Hinaila pabalik ni Tyr si Garfield matapos matamaan ng suntok ang ulo ng sawa. Napaatras si Archie at ang apat pa at pinag-usapan ang sitwasyon habang pinagmamasdan ang sawa. Ikaw, sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Saway ni Tyr kay Garfield. Literal na ginamit ka ng babaeng iyon bilang pain para sakupin ang mga panganib sa kuwebang iyon. Pawis na pawis si Garfield sa kanyang likuran. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa balak na makipagtalo kay Snow Lady, ngunit natigilan siya matapos maramdaman ang kanyang icy aura. Matapos suntukin ni Tyr ang sawa sa ulo ay inis na inis ito. Nalusutin ng halimaw ang bundok ng mga hiyas, na inihayag ang napakalaking katawan nito sa unang pagkakataon. Isa itong crest python na naninirahan sa royal tomb na ito sa loob ng 2,000 taon. Ito ay hindi isang pagmamalabas na sabihin na ito ay nagbago sa isang espiritual na nilalang. Ibinalot ng sawa ang katawan nito sa kayamanan sa kuweba bilang pagtatanggol. Ang katawan nito ay kasing kapal ng isang electric pillar, at habang ito ay nakapulupot sa kuweba, ito ay parang bundok. Sa makitid at madilim na kapaligirang ito, ang mga mata ng sawa ay kasing pula ng dugo. Nagpakita ang halimaw ng isang nagyayelong at nakakatakot na aura, dahilan upang tumaas ang buhok ng lahat sa kanilang likuran. Ito ay dapat na ang tagapag-alaga ng maharlikang libingan. Napabuntong hininga si Garfield bago ipaliwanag, ito ay usap-usapan na may mausoleum python sa bawat nicho. Hindi ko inaasahan na ang sawa sa royal tomb na ito ay lalago sa napakalaking sukat. Ang mga kaliskis sa katawan ng sawa ay nagsisimulang lumiit sa eksaktong sandaling ito. Ibinuko ng halimaw ang dagwang bibig nito sa susunod na segundo at nagsimulang dumula sa bilis ng kidlat patungo kay Tyr at sa iba pa. Umalis ka sa daan ko. Sigaw ni Tyr. Sa isang iglap, lumitaw ang celestial blade sa kanyang kamay. Sakto namang nakatakas si Tyr sa pag-atake ng kagatin siya ng sawa. Pagkatapos ay nilaslas niya ang kaliskis ng sawa gamit ang kanyang talam. Ang mga spark ay ginawa sa bawat strike.
Sa kabila ng pagkakaroon ng sandata ng Astre sa kanya, hindi nagawa ni Tyr na ganap na maputol ang katawan ng sawa sa pamamagitan ng isang laslas. Dahil sa galit sa mga pag-atake ni Tyr, nagsimulang manginig ng husto ang katawan ng sawa.